Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Day 34 sa 100 Days of Devotion and Prayer sa ating pagdiriwang ng 100 years anniversary ng ating simbahan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let's put ourselves in the holy presence of the Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong mapalapit sa iyo. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan ang iyong salita. Turuan mo kaming magtiwala at lumakad sa pananampalataya at hindi sa takot. Samahan mo kami sa aming pagninilay ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Our devotion for today is entitled Overcoming Fear or Pagtagumpayan ang Takot. Our scripture is found on 2 Timothy chapter 1 verse 7. It says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline." Fear o takot. Lahat tayo ay nakakaranas nito. May mga takot tayong baka magkamali, takot sa future na mangyayari, o takot sa pagsubok. Minsan, ito ang humahadlang sa atin para lumakad tayo sa plano ng Diyos. Pero ngayong araw, tandaan natin, hindi galing sa Diyos ang espiritu ng takot. Kaya niya tayo binigyan ng power, strength, love, wisdom to overcome fears and worries na ating maaaring maranasan. So meron po tayong 3 points from the scripture. Una po ay recognizing the source of fear o kilalanin ang pinagmulan ng takot na nararamdaman natin. Minsan, ang kinakatakutan natin ay hindi sa sitwasyon mismo, kundi ang ating mga negative thoughts na nanggagaling sa takot. May mga takot tayong dala mula sa mga past experiences or trauma, mga pagkabigo, masasakit na salita na narinig natin sa mahal natin sa buhay. For example, may takot tayong magkamali sa trabaho o negosyo dahil baka maulit ang pagkabigo natin noon. Minsan naman, takot tayong ipahayag o ibahagi ang pananampalataya dahil baka tayo ay husgahan o pagtawanan. Ngunit, tandaan natin, hindi galing sa Diyos ang takot na ito. Madalas ito ay nagmumula sa kaaway at nagsasabing hindi mo kaya, hindi ka sapat, o wala kang halaga. But now, I rebuke that in Jesus' name because you are loved, you are valued, you are blessed, and you are perfect amount of enough sa mata ng ating Panginoon. Second point, pray for strength o manalangin para sa lakas. Kapag natatakot tayo, ang unang dapat nating gawin ay lumapit sa Diyos. Hindi lumayo sa Kanya. Madalas nating iniisip na kaya nating harapin ang takot ng mag-isa. Kaya't sinisikap nating lakasan ng loob natin in our own ways, our own strength, which is wrong po. Hindi po natin kayang talunin ang takot at pagdaanan ito ng mag-isa. We really need strength from the Lord at kapag in-acknowledge natin na kailangan natin ito, tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. May mga sitwasyon tayo minsan na natatakot tayong harapin ang pagsubok. Baka hindi natin kayanin ang pressure sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa relasyon, o walang katiyakan sa ating future. But do not fear. God is with you, God is for you, and hindi ka iiwan o pababayaan ng ating Panginoon. Third point po, stepping out in faith o lumakad sa pananampalataya. Faith doesn't mean wala kang takot. It means ito ay ang pagpili at na magtiwala at magpatuloy sa kabila ng takot na nararanasan natin. Marami sa atin ang hindi sumusubok o nagpapatuloy dahil sa takot na nararamdaman, dahil sa pinagdadaanan. Natatakot bumangon at lumapit o sumunod sa gustong ipagawa ng Diyos dahil hindi natin alam ang magiging resulta. Ngunit, ang tunay na pananampalataya ay ang pagsunod sa Diyos kahit may nararanasan pa din tayong takot. For example, may gusto kang simulan na isang bagong trabaho o negosyo o ministry sa church
pero natatakot kang baka hindi ito mag-workout o baka hindi mo ito kayanin. Pero tingnan natin si Pedro sa Matthew 14:29-30, nakalakad siya sa tubig. Pero nung naramdaman niya yung lakas ng hangin at nakaramdaman siya ng takot at lakas ng alon, siya ay lumubog kasi siya ay nagduda sa Panginoon. Ganon din po tayo. Minsan, masyado tayong nakafocus sa problema, pero lagi po nating tandaan na God is bigger than your fears, your worries, or your struggles. Hindi man natin makita ang kabuoang daan na hinanda ng Panginoon sa'yo, ang mahalaga po ay kasama natin ang Panginoon in every step of the way. So, whatever fears you are facing today, lift and surrender everything to the Lord. Walk with courage, knowing that you are not alone. Remember, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, strength, and sound mind. Step forward in faith and trust that He is with you every step of the way. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala ngayong umaga na ang takot ay hindi galing sa iyo. We surrender our worries, fears to you, and fill us with your power, love, and supernatural strength and hope na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Teach us to walk with courage and faith, knowing that you are with us, you are for us, and not against us. In Jesus' name, Amen. Muli, abangan po natin ang Day 35 ng 100 Days of Devotions and Prayers.